Good afternoon, everyone. Bago po natin simulan ang mahalagang okasyon sa hapong ito ay gusto ko po munang linawin. Meron po ba sa kapulungan na tututong upang maganap ang kasalang ito ngayong hapon? Meron po ba? Yayamang wala, tayo pong lahat ay magsiupo na. Ito. Talagang pong iglesia ay suportado po pag-iibigan ng couple na ito. At napagkasuluhan na ngayong araw nga po na ito ay sila po ay ikakasal. So dumaan po kami sa counseling at kami po ay nagkasundo na pangyayari po ito sa looban po ng Panginoon. Tayo pong lahat ay mananalihan pumigil sa panalangin. Mahal po namin Panginoon, sa iyo po ang mangusap sa mga oras na ito sa pangalan mo ni Jesus. Amen. Kapatid, ang binasa po ng talata kanina ay sa Ephesians chapter 5. Nangungusap po si Apostol Pablo. Ang goal po ng marriage ay hindi happiness. Medyo na siya sorry to say, ay tanong ninyo mga asawa, ang goal sa ayon sa Bible ay holiness. Because happiness is just the result of your holiness. Dahil maraming tao, nandyan lahat, halos sa kanila, kasikatan, pera, at ano pa mang bagay, pero hindi pa rin masaya ang kanilang family life. You know why? Kulang sigal sa kanilang sentro ng pagmamahal. So this is all about sanctification, not only satisfaction. Sabi ng ilan ay, ang pag-asawa daw ay sa una lang mahirap. Tapos patagal ng patagal ay mahirap na ng mahirapan. Oo. Kaya, tinatanong kanina si Hard,
Diretso malayo, sabi niya. Tinangaman ako pastor na masaya. Maganda, may saya talaga. Sa akin ito ay gusto kong linawin ang mga stages na pagdadaanan ninyo. Ang unang stage, yung jowa stage. Nag-uusap po ko sa henerasyon ngayon, pasensya na po sa mga henerasyon sa mga nakaraan. Jowa stage, ito po ay pinapakita yung best behavior, best dress, best clothes, best perfume, pinakagwapo, pinakamagandang itsura. Almost no conflict, makasundo, bibihira. Alam niyo po yung conflict sa isang relasyon, ito po ay exposure. Alam niyo, mga artista gusto nila ng exposure. Sa mga nag-vlog, gusto nila exposure kahit sulugin na yung katawan nila, buhusan ng gasolina, basta may expose sila. Ang exposure, may naitutulot na maganda sa relationship. Doon ka mag-grow dahil kailangan mong may gawin ka sa bagay na iyong natuklasan. Kung kayo ay mayroong kasintahan at nagtutuda ka pa kung siya nga ba talaga, etong itanong niya sa inyong sarili. Honestly, hindi kayo na mga madaling araw, mag-pray kayo, tapos tanay niyo sarili niyo, siya na ba talaga yung gusto kong makasama habang buhay? Pag ang unang sagot mo ay parang hindi, nakuha mo ng tuluyan. Pero pag sabi mo, yes, despite na may mga nakikita ko mga red flags, gusto nyo pa rin yes, ibig sabihin, willing ka maging sacrifice alang-alang sa pag-ibig na iyong pinaglalaban. Alam niyo po, ang kasal o pag-aasawa, pag hindi ito buhay paraiso, ito yung buhay impyerno. Maaari ito isa maging bilangguan na wala ng kawala. At alam niyo naman sa daigdig natin, ang banting ng Pilipinas ang wala pang divorce. Annulment, napakamahal. Pero hindi iyon itinuturo sa ating iglesia bilang ina-advocacy namin. Ikalawang stage, meron tayo tinatawag ng romance stage. Ito yung honeymoon period. Sa bansang Israel, kapag kayo sundalo, pauwi ka ng general. Bagong kasal ka, uwi ka doon sa asawa mo. Kasi baka mamatay ka, iba yung makinabang. So, isang taon, magkakaroon kayo ng honeymoon stage. Actually, sa pag-aaral, 0 to 2 years, kayo ay napakasaya. Para kayong nasa cloud 9. Napakasarap ng pag-aasawa. Puro na lamang good vibes. At ang pakiramdam nyo, perfect match talaga kayo. Kumakanta pa kayo ng God gave me you. Ganda talaga. Hindi ba kayo nag-aaway sa mga small things? Oh. Watch the word, hindi pa. And then, darating kayo sa stage 3. Disillusionment stage. Ito na. 2 to 5 years na inyong pag-aasawa, matatanong na ninyo, parang nagbago ka na, darling. Parang hindi na ito yung unang kong nakilala. Dati, tuwing makikita tayo, bagong paligan pa. Ngayon, 1 linggo lang umuulan, hindi ka na naliligo. Parang meron ng tinatawag natin differences. Nagiging issue na sa inyo yung pagkakaiba. Darling, bakit mo pinisa ang toothpaste sa gitna? Dapat sa dulo. Bakit mo pinatong yung tapo sa sahig? Ba't hindi mo sinampay yung tuwalya? Ayan na. Naku po. Nakaka-relate yung iba dyan. Alam niyo mga kapatid, ito po yung normal at na-experience po ng lahat. Pag walang conflict, hindi ninyo makikilala ang isa't isa ng lubusan. Puro na lamang kaplastikan kayo, puro magagandang bagay. Ang tunay na pagmamahal, dapat makita mo yung tunay na ugali ng iyong partner. Kung maghahanap ka ng
walang conflict sa buhay is impossible. Alam niyo, meron akong classmate sa MAMC nung kami ay nagkaroon ng psychology class. Ang naging problema pala niya, hindi siya inaaway ng asawa niya. Kahit magsunog siya ng sinaing, kahit tambak niya yung plato, hindi siya maglaba, kahit gabi siya umuwi, nakangimik pa rin yung asawa. Sabi ng teacher namin, ilang taon na ito nangyari? Halos 10 years na po. Imagine, meron palang ganun lalaki naghahanap ng away pero hindi binibigay ng asawa. Alam niyo problema? Sobrang bait daw ng kanyang asawa. Sabi ko, ngayon ako nakatagunan to. Ano namang problema? Sabi ko, pastor, kung sobrang bait. Alam niyo po ang sabi niya? Pakiramdam ko, hindi na niya ako mahal. Kaya kayo, kung kayo inaaway pa ng inyong mga asawa, ay mahal pa kayo. Kung nagagalit sa inyo, kung ang inyong anak ay kinagagaling na niyo, may pakialam pa kayo. Alam niyo, pag pinagbabawahan niyo pagkain yung matatanda, di ba? Ibig sabihin, mahal pa kayo. Pero pag sinabi ng doktor na, sige, pakain mo na lahat. Dati, laklakin mo na lahat. Sige na, okay lang yan. Mamatay na. Ibig sabihin, wala ka ng pakialam. Kaya maganda rin na may conflict dahil nalalaman mo na meron kang care. Pero hindi ko naman sinasabi na pag-uwi niya ng bahay. Sabi ko ni Pastor, away daw tayo. Away tayo. Ano ba gusto mong topic? Hindi naman po ganun yung sabihin. Normally, lalabas yan sa inyong pagsasama. Hindi kayo nag-i-invoke na kayo ay mag-away para lang kayo magkasundo. O bago kayo maging sweet, kailangan may away muna. Di ba may mga ganun? Magpo-post pa. Mas matamis ang ikalawang pag-ibig. The second time around, sabi nga gano'n. Kaya mga kapatid, kayong dalawa, normal yan, no? Hindi ibig sabihin nagkamali ka sa iyong pinakasalan. Okay? Hindi nang ibig sabihin hindi ka na in love. Normal, kailangan talagang pagdaanan yan. Dito na po nag-start yung true love. Kaya po, pag kaya mo na tanggapin yung partner mo, ibig sabihin, nakikita na yung tunay na pag-ibig sa iyong puso. At tandaan ninyo, there is no perfect partner. Totoo yun. Kahit ikaw man sa sarili mo, wala talaga. Hindi kaya. So, anong solusyon? Dwell on good things. Patayuan mo ng start mo yung asawa mo, piliin mo yung magaganda. Kasi pag nag-focus ka sa mga pangit, para pa yung luya, grabe yung tenga, daming tumutulo, grabe tumuhili, talagang yari kayo, masisira yung inyong pagsama. Pero tingnan ko, ang ganda ng iyong buhok, pulo, gusto ko. Gusto ko yung tindig mo, gusto ko yung forma. Hindi talaga, paano ka ba talaga na-inlove sa kanya? Pagka kayo may problema niyo, kayo din po mga kapatid, pagka kayo may problema, magkakarelasyon, magkaroon kayo ng muni-muni, magsarili kayo. Ano ba yung unang nagustuhan mo sa kanya? Tapos magpatugtog kayo ng kanta na na-inlove ka sa kanya. Babalik, nare-reminish. Kasi si Satan, nilalagyan kayo ng masasama sa inyong mga puso, ng galit sa asawa niyo. Gusto niya kasi maghiwalay kayo. Gusto niya masira ang pamilya. Yan ang plano ni Satanas. At huwag ninyo papatulan yung bagay na yun. Ikaapat, yung tinatawag na power struggle stage. 4 to 7 years na kayo mag-asawa. Ito na, lalabas na yung clash of wills. Saan tayo titira? Anong trabaho natin? Mag-invest ba tayo mag-iipon? Ito na yung tinatawag na ego, pride, na lalabas sa inyong dalawa. At sasabihin mo sa sarili mo, parang gusto kong bumalik sa sarili kong dati. Ay, mahal, magpapahinga muna ako. Hahanapin ko muna yung sarili ko. Yun, yung mga katagalan na gusto nang lumayo. Delikado yan lang yun. There is no rewind in life. Only improvement. Yan ay dumadating nang sa ganon, ma-improve ninyo ang inyong relationship. Kinakailangan ang solusyon dito ay mutual submission. Lagi ang sinasabi, happy wife, happy life. Dagdagan nyo, happy husband, happy life din. Hindi lamang single ang dapat na masaya. Lahat masaya dapat sa pag-aasawa.
And stage 5, meron tayong tinatawag na stability stage. Kapag kayo ay 7 to 15 years na married, life ninyo, better teamwork na. Meron lang acceptance. Tanggap mo na siya ay ganito, tanggap mo siya ay ganyan. And then, predictable na yung routine ng inyong buhay. Hindi na kayo nag-away kung sino mabukas ang plato, kung sino maglalaba, o sino magsasampay. Meron na kayong usang malo. Kapag hindi kaya ng isa, ako nang bahala. Kanina, hindi ko na talaga kaya maghugas ng plato. Pag gising ko, hugas lang. Salamat naman sa asawa. Noong mga unang araw pa, talagang, schedule lang tayo. Di ba? Talagang mahirap. Pero ngayon, nag-a-adjust na yung true love na kita na. Stable na. At alam niyo mga kapatid, huwag sanang dumating sa tinatawag natin complacent. Yung okay na yan. O kaya ay, wala na, ganito na. Stack up na. Alam niyo mo kung bakit? Wala na yung sweetness, wala na holding hands, hindi na nila inasikaso yung romantic life nila, at nag-fade na yung pagiging sweet. Hindi na kayo si Romeo and Juliet, kayo na si Dodong and Inday. Gatas ba o renta sa bahay? Yun na naman yung nasikaso. Unang-una, kayo pinasama ng Diyos hindi para magbayad ng bahay o gumastos sa ano at mag-asikaso ano. Pinasama kayo ng Diyos, unang-una, magmahalan. Secondary lang lahat ng bagay na inyong nasa paligid. Meron na kayo niyang emotional distance. Isang bahay, pero kabilang mundo. Parang magnalayo. Hindi nag-iimitan. At masasabi na ninyong, boring na yung relationship. Di mo na alam yung dream mo, di mo na alam kung hindi mapapasaya sa'yo. Ano nga ba akong sasaya? Parang hindi ka nakinigiling, pag dinalang ka ng vlog na, hindi na ganun kakilig, hindi kagaya nung kayo ay mag-jowa stage pa lamang. At ito, dadaan yung tinatawag natin malakas yung tukso. Kinikilig ka na sa chat ng iba. Delikado to. Not necessarily a person. Maaaring tapat ka, loyal na sa iyong asawa, pero ikaw ay mas gusto mo pa yung mag-basketball, magtrabaho, maghapon, magdamag. O kaya meron kang kinaliwang laro. Hindi ka nga nang bababae, pero yung iyong oras ay nasa itong bagay at ginanakawan mo ng kaligayahan yung partner mo kasi hindi ka na masaya sa kanya. Mas prioritize na ito sa kanya. Hindi mo kinakailangan ng babae para masira yung married life mo. Gumawa ka lang ng ibang bagay at isa't tabi ni asawa mo, swak, sira na yung iyong pag-aasawa. So love is not automatic. Kinakailangan ko ng effort. You have to work it out. Kahit man po si Jesus Christ nag-effort, and the greatest effort of love I've seen in the world, ay binigay niya ang kanyang buhay. Pinapako niya yung sarili niya at pinuho sa kanyang dugo dahil sa kanyang pamamahal. Number 6, and this is the last commitment stage, 15 to 25 years old. Ito na yung deepest loyalty. Hindi na po pinag-usapan yung kilig, pero ngayon ay committed. Mas mahalaga yung committed kaysa kilig. Pag hinahanap niyo yung kilig sa pag-asawa niya, hindi ibig sabihin hindi na kayo in love. But if you are committed, kahit walang kilig, you will still serve your wife, your husband, your spouse. Mamahalin mo pa rin siya. At tinatawag natin midlife crisis. Ano ito? Kapag malaki na inyong mga anak, tapos parang wala na kayong saysay. Parang hindi mo na siya palilibuhan, hindi mo siya alagahan, tapos kayo na lang dalawa, you will feel emptiness. Kasi hindi na kayo nagliligawan. Wala nang sweetness. Dito na papasok yung promise sa altar. That sa sinasabi ninyo sa altar nga sa sakit man, sa kasalanan, o sa kamatayan, ay inibigin kita habang buhay. So yun yung stages. Kaya huwag kayong masasyak. At yun naman, pagka kayo hihingi ng payo, kayo hihingi sa mga payo na sa mga mag-asawa na nakatulala. Dahil, iba ang ipapayo niyan. Okay? May kayong payo sa mga asawa na masaya. Sigurado ko ay masaya yung kanyang kinadaanan sa kanilang pag-asawa. Ngayon tayo ay tumayo. Okay, magharapan mo sa isa't isang, face your fear. Ika nga. Okay. Hawakan mo ang kamay. Yun. Hawakan yung kamay niya.
Brother Mark? Okay? So, Brother Mark, nangangako ka ba sa harap ng mga saksi? Dalawang kamay. Sa harap ng mga saksi, sa harap ng altar na ito, sa harap ng Panginoon na iyong iibigin, magtukumili ka sa Kanya, magiging loyal ka sa Kanya, ano man ang makita mo sa Kanya, sa buhay man at sa kamatayan, sa sakit man at pagdurusan ng iyong buong buhay. Buksan mo ng konti mo. Okay. Ikaw naman babae, Sister Cherry, nangangako ka ba sa harapan ng mga saksi, sa harapan ng Panginoon, laluan ang iyong pagdaanan sa iyong mga pamasaw ngayon, ay tatanggapin mo siya sa sakit man, sa kahirapan, sa kayamanan, sa pagdurusa, at sa kamatayan. Pastor. Okay, saksi ko ngayong lahat, mga kapatid, ha? Ngayon ay atin naman pakinggan ang kanilang sumpaan sa isa't isa. From the moment I went there, I know my life will never be the same. You are my God in the chaos, and my number when my heart is, and the reason for everything. I promise to love you, and only fall home and never am young. To the end of time, and I'm sorry being one. I vow to be your very son, your farmer, and every ambition. And your safe space in the world to live. I choose you today, tomorrow, and every day after. Not because I have to, but because loving you is the best so I ever knew. With all my heart, I am your forever and I love you. Ikaw naman. Hawakan mo siya sa kamay. I know that love isn't perfect with early on. Pero hanggang kaya ko at may lakas ako, hindi ako bibitaw, mananatili ako sa laban natin at mananatili ako sa akin. At patuloy tayo mahal na palagi. Yan! God in heaven.
a new blended life with individual candles representing their past and the large central candle representing their shared future. The couple lights the central unity candle together using their individual candles. It represents their joint commitment and the creation of a new unified life in their lives. Isa. Yung titig ng pagmamahal sa Diyos. Yung titig ng ilaw. By the power vested upon me by the Republic of the Philippines and the Seventh-day Adventist Church, I now pronounce you husband and wife. Kapakato natin ang bagong kasal. At ang pinakingitay ng lahat bukod sa pagkain. You may now kiss the bride. Mukhang ayaw mo eh. Naiya. Buksan mo na. Buksan na. Isa pa. Isa pa lang. 5 seconds. 1, 2, 3. Mahira ito, mahira. Okay mga kapatid, tayo mo natin tumayo. Palaparan po natin sila. Tingin ko si Pastor para sa religious commitment prayer po, Pastor. Tayo po ay panalangin. Ang ilat ang panalangin Diyos, ito po napakadakilan niyo sa bawat sa amin. Kami po ilubos ang kalalatan ngayong hapon ito sapagkat nasaksiyan po namin ang pag-isang bibig ni Che at Ihad. Salamat sa inyong pagkakataon. Kami ay magkaroon ng pribilehyo na sama-sama magkati po dito maaniyahan sa kanilang napakahalagang pag-isang bibig ito. At nawa po ang kanilang itatayong tahanan ay magiging matatag dahil kayo ang minister na kanilang kasama sa araw-araw ng kanilang buhay. Punan sila ng maraming pagpapala, higit sa lahat, mga sukling na inaakala nilang kakayanin nila itong alagaan at paratinin upang itong isang maging pagkakatibay ng kanilang pagsama at inspirasyon sa kanilang buhay na kakahating bilang pag-asawa. Salamat po ngayong hapon ng maging payapa at maging ayos ang kasalan ito kung yan naman mga pagkukulang ang pagkakasal na wala sa inyong pagkakatan ang hiningarin hindi kami patawatin. Salamat po sa kailangan po ng bidisyon sa kanyang nagawa sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Thank you po, Pastor.